Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Eto. At napakainit nitong ating tatalakayin mga kaibigan. Dalawang magkapatid, Arnie Tevez at Pride Henry Tevez. Muli nating tatalakayin mga kaibigan. Makalusot pa kaya ito? 31 na kaso na patumpa-tumpo laban dito kay Arnie Tevez. Makalusot pa kaya ito? Nagpapanggap na siya walang kaso eh. Laman ng video na yan mga kaibigan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Bluff lang naman niya yung una na kunwari wala naman siyang kaso pero ayaw niyang umuwi. Ngayon, we are really hoping na talagang mahuli, ma'am. Talagang mahuli. And we are looking forward to parang to have the warrant of arrest na kasi talagang malaking yan eh. It will be a big leap, so to speak, para makuha natin yung we are closer to justice already pag naka tayo ng warrant of arrest. And of course, yung iba pa naming gustong mangyari, yung other cases rin sa explosives, sa illegal possession of firearms, etc. Sana kasing bilis rin sa nangyayari ngayon na na pagsampa ng kaso. We would like also to hear updates about the explosives, about the illegal possession of firearms, kung nasaan na at kumusta na rin. Si Congressman Tevez po, according to sa side natin ng government, prosecution, umabot na po ng 31 cases ang na-file as of today, no? Kasi nadagdagan pa ho di ba? Yes po, yes po. 29 yung nadagdag sa dati 3, ngayon 31 na. So ganun nung karami, plus the factor of course na is already proclaimed as a terrorist under the anti-terrorist law. Bluff lang naman niya yung una na kunwari wala naman siyang kaso pero ayaw niyang umuwi. Ngayon, we are really hoping na talagang mahuli, ma'am. Talagang mahuli. Yeah. Pero di kasi di ba yung pati ho si kasama po sa ibang mga nakasuhan yung kapatid si Henry Pride. Oo, si Henry Pride. Sa pagkakalam nyo ba nandito pa sa Pilipinas? Oo, ma'am, nagla-live yun sa kanyang sa radio station nila. Na nga ako kasi ngayon hindi na governor tawag sa kanya, Farmer Henry Tevez. Nag-comment ako doon, sabi ko, nakakahiya naman yung nagpa-farmer tayo tapos inaagawan natin yung lupa, yung farmer. Di na down payment lang kayo. Di na down payment lang natin yung property ng may property tapos pag maniningil na may baril na yung yung pupunta sa bahay mo tapos we always claim that we are one and we align ourselves with the farmer. Ako ma'am, living witness po ako sa lahat ng farmer na lumapit sa husband ko complaining against them yung mga lupa na binakod, yung mga ganyan. Kaya sabi ko, grabe to. Parang nawawala talaga yung hiya. Yeah. Pero si Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Naku po, alive! Na-live na naman tayo. Nandito na naman tayo. Shoutout po at maraming salamat Ma'am Pilita at Sir Angelo. At ipahintulot po ang paggamit ng inyong counting video clips. Okay, suportahan po natin yung mga programa ni Ma'am Pilita at Sir Angelo. Dito na po tayo. At syempre maraming salamat po Mayor Janice Digamo sa iyong mga binitawan na mga salaysay. Okay, talagang matindi to. Tatalakayin po natin dito si Mr. Clean. Kilala nyo yun si Mr. Clean Ito ay magkapatid na Mr. Clean
At itong si Boy Kurot, ito pong si Mr. Clean ay walang iba, si Arnie Tevez, at itong si Boy Kurot ng kanyang kapatid na si Pride Henry Tevez. Naku po, talagang matindi to eh. Ganyan ang sikat. Boy Kurot, matong si Mr. Clean ha. Palakpakan, smile mo na. Talaga. Nabanggit na naman ni Miro Janice Digamo yung warrant of arrest, no? Talaga napapatawa ako eh, napapa-smile ako kapag naririnig ng aking dalawang tainga ang warrant of arrest ay sapagkat yan po ang ating pinaglalaban, hindi ba? Talagang napapa-smile ako at napapapalakpakan kapag naririnig po natin ang salita na warrant of arrest. Kaya nagagalit sa inyo ang mga taga-kabila, yung kampo ng mga Tevez. Lalong-lalo na ito, mga binabanata ng mga mahal kong netizen eh. Diyan sa comment section. Dahil tatawanan nyo pa, ay may warrant of arrest na nga. Palakpakan, talaga, warrant of arrest, ha? Hindi ako may sabi. Ay maliwalag naman po yan ang sinabi netong si Miro Janice Digamo na pinapaalam sa taong bayan na mayroon pong warrant of arrest na lalabas as soon as possible, soon na lang sabihin natin, at talagang mahuhuli. Yan po ang pinaninindigan niya, di ba? Pinaninindigan niya ni Miro Janice Digamo. Kita niyo, hindi lang ako ang may sabi. Sapagkat wala pong iba tayong tatalakayin dito, mga kaibigan, kundi talagang patungo po tayo dito sa warrant of arrest. Sa ayaw at sa gusto nyo po itong mga basher na ika nga po yung mga galang at walang hiya. Tamo kayo? Sasabihin yung mga galang ang mga basher, lalong lalo yung mga vlogger na ika nga po ay talagang tumitingin sa kislap. Sasabihin yung mga galang na vlogger, tapos sasabihin yung walang hiya pa. Diyos mio, matindi itong mga taga-suporta ko dito sa aking maliit na YouTube channel eh. Mantakin nyo. Sasabihan na magagalang na buzzer, tapos may kasunod na walang hiya. Diyos mio, smile muna po tayo. At talagang dapat tayo naka-smile. Mga mahal kong OFW, saan po man sulok ng mundo kayo naroroon, alam ko abalang-abala kayo sa inyong mga ginagawa. Ay maraming salamat po at kayo, kasama kayo sa pag-smile pag naririnig nyo ang warrant of arrest. Yan umi-smile sila eh, sapagkat sila ay pinaglalaban din itong warrant of arrest. Mga kaibigan, pag napanood kayo ni Topacio, yari kayo. Natutulog ko si Topacio ngayon, huwag niyo pong istorbuhin. Ako po ay seryoso, mga kaibigan. Huwag po nating istorbuhin itong si Atty. Topacio. Dahil siya po ngayon ay natutulog. Hindi na po nananaginip ng gising. Huwag niyong istorbuhin, iingay niyo eh. Sasabihin nyo mga buzzer na mga galang, tapos sasabihin nyo bandang uli, walang hiya. Ay naririnig na Atty. Topacio, natutulog, wag po nating istorbuhin, mga kaibigan. Ay alam nyo, yan tao na yan, kahit ay ang pagiging abogado po ni Atty. Topacio, yan po ay kapag nagugulat at natutulog, yan po ay biglang nangahabol. Naku po, baka biglang makapanghabol ito si Atty. Topacio. Ay kasi nga po ganyan yun eh. Balitang-balita ho ito sa taong ito. Kaya Atty. Topacio, kapag ito ay ikangay natutulog at nagulat ay bigla hong nangahabol, ay delikado, baka makapanghabol ito. Huwag po tayong maingay, ibang topic na lang. Huwag tayong maingay. Natutulog si Atty. Topacio. Kita mo, haba ng tulog. Dahil na mahigit magdadalawang linggo na ho, hindi lumalabas sa social media, walang bagong statement, nagtatago ho at natutulog ng ilang linggo ho.
Talagang mahabang tulog yan, ano? Pasensya na po kayo, ha. Talagang, alam nyo, dito sa maliit kong YouTube channel, kahit po ang ating tinatalakay ay tayo ay may kasamang smile, ay ito po ay kapupulutan na ika nga po kalukuhan, ha? Tayo magpakatoo-too, kalukuhan at kapupulutan din ng napakakunting aral, kaunting aral lang po mga kaibigan, ha? Sapagkat, kita nyo ho, kung maganda ho, ang pinapakita nito si Atty. Topacio, mga kaibigan. Kung napakaganda ho ang kanyang pagtanggol sa kanyang kliyente, hindi po natin makikita sa public opinion ang mga public opinion na laban sa kanya, na tinutuligsa siya, pinupulutan siya sa ikangapoy protesta na ikangapoy sa kanyang bilang abogado na hindi tama ang kanyang pagtanggol. So mga kaibigan, doon pa lang kapupulutan po natin ng kaunting aral, kahit katawa-tawa ang ating mga tinatalakay. Smile muna! Astar na naman sila, di ba? Yung mga ikangapoy ayaw makarinig ng tawa ko. I-comment nyo lang po diyan. Kilala ko kayo eh. Kilala ko po kayo. Huwag na po kayong masar. Sa akin tawa. Kasi mahirap nga naman tanggapin ang katotohanan. Napakasakit po sa damdamin ang tanggapin ang katotohanan kapag ikaw ho ay hindi naniniwala sa katotohanan. Napakahirap tanggapin. Hoy, huwag kayong umiyak. Tumatawa lang ako dito eh. Tapos sabihin yung basher na ikangapoy, basher na magagalang. Tapos sasabihin yung mga basher na mga ikangay walang hiya. Dumali na naman ngayon. Smile lang po tayo. Nito live na live. Dito na tayo. Diretso punto. Talagang dumali. Ay, yun na nga. Hindi ko nahabaan. Dahil laging tinatalakay natin ito. Itong tinatawag na siyang nagsabi, ha? Si Mayor Janice Digamo. Talagang mauhuli. At ika nga po, ito ay soon lalabas po ang warrant of arrest, ha? Hoy, huwag kayong masawa kung banggitin namin ang warrant of arrest ni Mayor Janice Digamo. Sapagkat yan po ang katotohanan eh. Di ba? Hindi namin babanggitin dito ang sidula. Hindi namin babanggitin dito ang police clearance. Hindi namin babanggitin dito kung ano man dokumento. Dahil wala po sa katotohanan, hindi po mangyayari yun. That's why binabanggit po namin ni Mayor Janice Digamo ang warrant of arrest at ang paghuli soon kapag lumabas ang warrant of arrest, dahil yan po ang totoo pagdating po ng kinaukulan na tamang oras. Sana ho maliwanagan ito, mga ito. Ayan, 31 cases. 31 na kaso. But nagpapanggap pa rin itong si Mr. Clay na walang kaso. Paano kaya ito nakakapagpanggap ng ganon? Just imagine, makalusot pa kaya ito doon? 31 kaso, paano po niya ito malulusutan na nakapalo diyan sa korte, mga kaibigan? Naku po, Diyos mio, talagang kulungan ng bagsak. Huwag kayong magalit. Binabanggit ko lang kulungan ng bagsak eh. Talagang pag-aresto ang bagsak. Huwag kayong magalit. Pambihira kayo. Binabanggit ko lang naman, nakulungan ng bagsak eh, pambihira. Warrant of arrest level, lalabas na soon. Huwag kayong magalit. Magagalit kayo, ha? Nagagalit pag binabanggit ko ang warrant of arrest. Hindi ko nang pipidin banggitin dito ang sidula. Hindi ko nang pipidin banggitin dito ang anuman, ha? Na ikangay police clearance at malayo naman nun eh. Kaya ito, nakatutok tayo sa warrant of arrest. Diyos mio, mabagin, Diyos ko po, Rode Santissima, malabirin talaga. Hindi siya makapaniwala di ba? Na may kaso siyang 31. Alam niyo mga kaibigan, ganyan ho. Makikita po natin sa pagkatao. Katulad po ng pinapakita nito si Mr. Clay. Hindi ko naisa-isahin dahil na-topic na rin po natin yan. Naisa po ang intentional dito. Mali ang issue but desperado na. Wala na po itong lusot. Kaya nga po siya, Atty. Topacio, ilang linggo hindi lumalabas. Ilang linggo tulog lang po sa pansitan. Hoy, huwag kayong maingay. Inuulit ko. Ilang linggo tulog na naman sa pansitan.
ay siguro may tinatamaan din ng hiya. May hiya pa ba ito? Si Atty. Topacio. Kita mo hindi na kayang ipagtanggol siguro itong kanyang kliyente. Dahil trabaho niya ito sagutin sa social media. Ay nga po kung ano ang kasagutan niyo dito sa naisampa na ang kaso sa korte. Dito sa 31 kaso, kung ano ang klaseng pagtanggol niya dito na magagawa niya. Wala ho. Nagtatago kung saan, Atty. Topacio, kung nasaan ka man ngayon, kami po ay nananawagan, kung nananaginip ka ng gising, ay ika nga po matulog ka na lang at ika nga po hindi ka managinip ng gising. Marami po naghahanap sa iyo. Namimiss na ang kagandahan lalaki mo. Sobrang gandang lalaki ni Atty. Topacio, kaya marami nakakamiss dito. Diba? Matalino pa. Sinong hindi naman na iiduluhin ito ng taong bayan? Ay kita nyo naman itong si Atty. Topacio. Matalino, na sobra ng talino. Doon lamang, okay na sana okay na sana yung talino. Bakit sasabihin yung nasobrahan ng talino? Diyos me, yung mabagin. Diyos ko po, Rode. Dito muna tayo. Talaga napapaba tayo. At nakakaistorbo tayo kay Atty. Topacio. Natutulog sa pansitan iniistorbo natin. Dito muna tayo sa kanyang kapatid na kay Boy Kurot. Nako po. Palakpan ka natin sa Boy Kurot. Yan po si Boy Kurot. Tangi ka nga po kapatid na ni Arnie Tevez. Ang tawagin po natin Boy Kurot sapagkat lagi niya po sinasabi, pinapalabas, ang lagi niya pong panangga ay hindi daw po siya kailanman kumurot ng tao. Nako po talaga. Makurot nga ito. Masakit. Talagang matindi to si Boy Kurot, di ba? Talagang matry ko nga makurot. Masakit. Mayroon na po mga kaibigan. At kung tayo ay nag-i-smile sa ating pagtatalakay, sinasabi ko nga po sa inyo, tayo po ay nagbabase sa nga po ay ating tatalakayin. That's why nabanggit po natin dito na itong si Boy Kurot katawa-tawa Kaya po ngayon ang pagtatalakay natin ginagawa natin katawa-tawa. But sa bandang uli kung ususuruin po natin ang ating pagtatalakay mayroon pong kaunti na kapupulutan ng aral. Mga kaibigan, mantakin mo si Boy Kurot. Oh, Diyos mio, mabagin. Nagpapanggap si Boy Kurot. Napakaliwanag ko sa video na yan. Nagpapanggap po ito si Boy Kurot na si Tevez na isang magsasaka. Magsasaka, wala naman itong kalabaw. Mantakin niya matindi itong mga taga-sukat kung taga-suporta. At bakit tatawagin niyo itong ikangay magsasaka? Ay wala namang karabaw, wala namang araro. Ay kahit si Mayor Janice Digamo, napakaliwanag ko sa video na yan na itong si Boy Kurot ay nagpapanggap na magsasaka. Ay wala namang, ay sa akin lang naman. Ay tinitingnan kong mabuti ang kanyang pagkatao. Nagpapanggap siya magsasaka, walang kalabaw, wala namang apoy, anong tawag dito? Yung mga kagamitan sa pagsasaka. That's why meron po naman siyang armas na apoy, tinatawag na baril. Noon, sa bagay, kahit wala itong karabaw, yung karabaw pang isasaka, di ba? Mayroon na po siyang baril. Ay wala tayong magagawa. Ay ang gusto nyong gamitin sa pagsasaka ay baril, di ba? Matindi ito. Ito ang magsasaka, nakakaiba ho. Ang ginagamit sa pagsasaka, nakagamitan. Imbis na traktura, imbis na kalabaw, ay baril ho ang ginagamit. Diyos mio, mabagin, Diyos ko po, Rode. Di ba? Ano ang pumasok sa kukuto nito? Lahat na lang ay ginagawa na, di ba? Para lang malihis ang isyo. Yung bang ginagawa nito sa nga po, na nilalapit niya ang loob sa mga magsasaka at nagkukunwari na magsasaka.
ito ba isang paraan niya taktika sa nalalapit na eleksyon ho? Na ika nga po mainit ng usapin na magkakaroon ng special election. In one word, ito ba isang uri ng pangangampanya, mga kaibigan? Hoy! Hindi tanga ang taong bayan. Boy Corot talaga, di ba? Ito bang ginagamit niya na pagsasaka? Kunwari, nagpapanggap siya magsasaka. Ito ba isang uri ng taktika? Paglihis sa isyo? Marami po nga katanungan dito mga kaibigan, di ba? Dahil mula sa poll, according nga dito kay Miro Janice Digamo, ito ay ang tawag ay governor pa, ex-governor, or governor pa. Walang ex-governor. Na dahil hindi nga matanggap, na ika nga po napaba siya sa pisto. Kahit ang kanyang kapatid ay hindi ho matanggap po. Kaya dito nga ho, malaking katanungan po ito. Magsasaka, wala naman traktora, walang kalabaw, pero may baril, di ba? Yun, at yun nga, may sabi niya hindi siya nangungurot. Talagang matindi ba? Ay matinding paghahanda nito kung gagamitin man niya ito sa eleksyon at mainit na usapin din po yan o isang taktika sa pagliis ng isyo na hindi naman po makakalusot mga kaibigan. Siguro mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Marami pong ganyan, maamunto pa lumalapit sa atin. Pero iba ho, ang ika nga po'y tinitibok ng puso at iba ho ang kanyang kaisipan. Mga kaibigan, waring maamunto pa, katulad po niyan, maamunto pa. Kunwari ang kalooban lalapit sa magsasaka, ba't iba ho ang nasa puso nila? Iba ang nasa puso nila. Hindi po katanggap-tanggap mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Huwag po tayong magpaninlang sa ganyan. Lalong-lalo na po kayo, mga taga-Negros. Kayo po, yung iba dyan, ay talagang nasa pool na biktima nitong mga ito. Sana po alam nyo na kung ano ang ibig ko sabihin. Okay, alright. Yan ho. At ito, bigyan po natin ng pagpupugay. Boy Corot, iwanan muna kita. Mr. Clean, iwanan muna kita. Dito muna ako. Sa ika nga po ay pagbibigay pugay sa ating mga mahal na netizen, taga-suporta. Nagbibigay ho ng public opinion. Importante sa akin to eh. Eto, anong sinasa dito? Buhat naman kay Franklin Sapden. Franklin Sapden, ito ay masugid din natin taga-subaybay. Shoutout sa iyo at maraming salamat. Mahirap ba talagang mahuli ang ating mga alagad ng batas, ang mayaman, katulad ng mga tibes? Anong mayroon bakit hindi agad mahuli? Si TTJ, mahirap agad, kulong bugbog pa, only in the Philippines. Tama po yan. Maraming salamat sa inyong public opinion. Shoutout Franklin Sapden. Eto pa. Nasana? Eto. Mula kay Giselle Bantuto, thank you Sir Andy sa patuloy mong pagtalakay sa kaso diyan sa Negros Oriental. God bless. Eto pa. Shoutout sa iyo at maraming salamat Giselle Bantuto. Eto pa. Joseph Pubises. Saan na si Attorney Putanilo? Attorney Putanilo. Maraming salamat. Eto pa. Armanduka. Shoutout sa iyo Armanduka. Eto, si Henry TV ay maamo ang mukha at malumanay magsalita na daw raw siya violenting tao, pero sa totoo niyan po naka-order yan sa mga hitman nila. At TTG leader Arne TV ay napaka-violente dyan sa Negros Oriental. Binabasa ko lang po ito, mga comment ha. Buhat po kay Armando Duca, shoutout sa iyo at maraming salamat. Eto pa, kay Dante Sanchez. Pasensya na kung hindi ko mabasa lahat ng kompleto niya. Nakalagay dito, Dante Sanchez. Lagi mong sinasabi na sobrahan ng talino si Attorney Tapasio. Baka pati sa mathematic matalino siya, si Rande. Baka yung 1 plus 1 equals 3 ang isagot niya ay ano sa tingin mo, si Rande? Aba, matindi to. 1 plus 1 equals 3 ang isasagot. Tama ko, yan ang isasagot niyan dahil nasobrahan ng talino. Okay, alright. Hanggang dito lang po at maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Inanyayahan ko po kayo. Pwede po kayo magbigay ng public opinion. Sabay po natin i-like ang video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.